For the first time, naglabas ng 360 action camera ang DJI para makipag-compete sa 360 ng Insta na X5. Anong pagkakaiba ng dalawa? Anong pipili mo sa dalawa? Alamin natin yan, kaya tara, subukan na natin sa daan. Halos isang taon ko na din ginagamit ang Insta360 X5, lalo na kapag nagmamotor. Ito yung nagsisilbing sabihin nating backup camera ko kung sakaling gusto ko ng ibang angulo. Lalo na kapag gusto kong ipakita ko yung sarili ko. O kaya naman yung paligid ko. O kaya naman yung nasa harapan ko. Yan ang kagandahan sa 360 camera. Ngayon, naglabas ng bagong 360 camera. Ang DJI, isang matinding competitor ng Insta360. Well, umpisa muna natin sa itsura ng dalawa. In terms of design, magkaiba ang hugis ng dalawa eh. Pero wala naman ako nakikitang advantage kung mas maganda hugis ng isa kaysa sa kabila. I think kanya-kanyang preferences to, pero pagdating sa timbang, mas maganang bahagya ang DJI na may 183 grams kumpara sa X5 na 200 grams. Parehas na may screen para madali nating maayos ang settings ng camera. Horizontal format display sa DJI na may 2-inch touchscreen, habang vertical naman sa Insta360 na may 2.5-inch screen. Pero sa case ko, malaki kasi mga daliri ko, kaya mas prefer ko ang mga malalaking screen. Mas madali ko nakakalikot. When it comes to battery life, ang Osmo 360 ay may 1,950 mAh na kayang tumagal ng 100 minutes in 8K 30fps. Awang 2,400 mAh naman sa X5 na tumatagal ng 93 minutes in 8K 30fps. Pero may option ka sa X5 kung gusto mong mas tumagal ang battery life gamit ang endurance mode. At may binibenta din ang Insta360 na ultra battery para sa X5 na 17% ang tinaas kumpara sa stock battery. Pero alam mo kung ano mas interesting dito sa DJI? Pwedeng maghiraman ng battery ang Action 5 Pro sa Osmo 360. So kung may extra battery ka sa Action 5 Pro, mas okay. When it comes to lens, ito na yung masasabi kong malaking advantage ng isa. Sabihin na nating nabaksa o nabasag mo ang lens ng X5. Pwede mong palitan ng lens nang ikaw lang. Ganun ka-convenient ang X5. Kailangan mo lang bumili ng replacement lens kit tulad nito. Palitan mo ang na-scratch na lens gamit ang tools na kasama at good to go ka na. Di ka tulad ng DJI, once nabasag o na-scratch ang lens, kailangan mo pang dalhin sa mga service center para ipaayos. Kung okay lang sa'yo yung ganun, like any other camera, wala namang magiging issue doon. Pero kung katulad kita na nilalagay ang camera sa mga motor, kailangan natin to kasi mas malaki ang chance na mabasagan tayo. Also, para mapaganda ang cinematic motion blur at magkaroon ng magandang exposure ang footage mo, pwede mong salpakan ng ND filter ang X5. Paano nilalagay? Same way kung paano yung nilalagay ang lens guard sa X5. Unfortunately, dito sa Osmo 360, hindi natin pwedeng salpakan ng mga ND filters. However, when it comes to storage, may built-in 105GB memory ang Osmo 360. Mapuno man ang internal memory, pwede ka pang magsalpak ng external memory. So, mas marami ka mailalagay dito sa Osmo 360, habang ang X5 naman, walang built-in storage. Parehas to waterproof ang dalawang camera. May sasagad mo sa ilalim ng tubig ang DJI ng 10 meters habang mas malalim naman sa X5 na 15 meters. May nababasa lang akong online tungkol dito sa DJI na fogging issue kapag nilulublob na sa ilalim ng tubig. Hindi lang ako sigurado sa part na to, pero most of the time mas gamit ko ang 360 sa mga motor, kaya ako sakali okay lang yun. Nasubukan ko din isang araw babad sa ulan ang X5 nung naabutan tayo ng bagyo simula Pagod po de Ilocos hanggang Cavite. Doon sa biyahe natin na yun, wala naman ako na-encounter na fogging issue dito sa lente ng X5. Pagdating sa video quality, mas lamang ng bagya ang DJI na gumagamit ng mas malaking 1/1.1-inch sensor. Ito siguro ang malaking factor kung bakit mas pipiliin mo ang Osmo 360. Square sensor na mas efficient dahil kung paano kumukuha ng circular image ang lente. Habang sa X5 naman ay may 1/1.28-inch sensor. Isa pa, 10-bit ang DJI. Sobrang okay noon para sa mga mahilig mag-ayos ng kulay. However, mas mabilis uminit ang DJI kasi dahil sa 10-bit. Mas gagamit siya ng processing power. Doesn't matter kung normal o flat color profile ang gamit nyo, lagi kayo naka 10-bit. Kumpara dito sa X5 na 8-bit lang. Pero gamit ang bagong adaptive tone ng X5, kayang makipag-compete nito sa 10-bit ng DJI. Mas mapapaganda ang lighting ng footage natin as well as shadow details. Speaking of image processing, gumagamit ng 3 AI chip ang X5. Dahilan para maging vibrant, mas maganda ang kulay at mas sharp ang image
sa footage natin. Habang single chip lang sa DJI, pero tulad ng sinabi ko kanina, mas malaki naman ang sensor niya. Pwede kang mag-record up to 8K 50fps sa Osmo 360, habang 8K 30fps naman sa X5. Ito mga sample footage natin. Pareha silang maganda eh. In my opinion, mas natural ang kuha sa X5. Kumbaga, mas malapit sa realidad. Pansin ko lang din, mas wide ang kuha ng Osmo 360 kumpara sa X5. Pero kung kayo ang tatanungin, anong mas okay sa inyo? Kung gagamit ka naman ng slow motion, mas mataas sa X5 na may 4K 120fps habang 4K 100fps lang sa DJI. Pero ang pinaka-paborito ko talaga sa dalawang camera na to, parehas maganda gamitin in low light, lalo na sa gabi. Ang DJI ay may super night mode, habang ang X5 naman ay may pure video mode. At ganito ang kinalabasan ng dalawa in 360 mode. When it comes to low light, halos wala silang pagkakaiba. Maganda mag-perform sa gabi ang DJI at X5. When it comes to single lens, dito na napag-iiwanan ng DJI dahil walang night mode ang Osmo sa single lens habang present naman sa X5. Malaking factor to para sa mga gustong gamitin ang camera as their main camera. Yung tipong pwede mo nang i-upload agad na hindi mo na nire-refresh sa mga post-production, lalo na kapag nag-night ride kayo. Subukan naman natin ang audio performance ng dalawa. Testing tayo ng audio ng dalawang naggagandang camera, isang DJI Osmo 360 at isang Insta360 X5. Andito tayo ngayon malapit sa Taal. Kaya kung mapapansin nyo, nasa likod ko. Ako lang mag-isa dito. Medyo mahangin. Ang tahimik. Aliwalas. At ganito ang buhis natin. Gamit ang dalawang camera. Isang may built-in wind guard at isa namang wala. Para sa inyo, anong mas maganda? Let me know in the comment section down below. When it comes to audio comparison, mas lamang ang X5 dahil meron tong built-in wind guard. At habang riding naman tayo, masyadong nakakasagap ng wind noise ang Osmo. Habang minimal lang sa X5. Parehas na may voice control at gesture control ang dalawa, pero may extra feature ang X5 kung tawagin ay twist to shoot. Para magawa yon, literal na twist to shoot. Pagkatapos mo kumuha ng video gamit ang paboritong 360 camera mo, pwede mong i-reframe to sa post-production, mapa-PC man, o sa mobile app mo. Medyo matrabaho lang ng onte kumpara sa mga normal na action camera na wala nang kailangang i-reframe. Para sa Insta360, meron tong Insta360 Studio for PC at Insta360 naman sa mobile. Habang sa DJI naman, DJI Studio para sa PC at DJI Mimo naman para sa mobile. Parehas user-friendly, hindi din nagkakalayo pagdating sa editing experience. Pero pansin ko lang, when it comes to exporting, mas mabilis ang exporting time ng Insta360. Tsaka mas marami ino-offer na features ang Insta360 tulad ng auto edit, shot lab, effects at kung ano-ano pa. Para sa presyo ng dalawa, eto na. Ang DJI Osmo 360 ay nagkakahalaga ng 24,490 pesos. Mas mura kumpara sa Insta360 na 32,990 pesos. Well, mas mura ang DJI kumpara dito sa Insta360. Pero kasi sa dami ng may offer na X5, sulit na din eh. Replaceable lens palang solve na eh. Balita ko may 20% price drop din ang standard bundle X5 simula September 5 hanggang September 17 from 36,990 pesos magiging 26,990 pesos na lang. At ang gusto ko pa sa X5, pwede kang mag-activate ng libreng 1TB cloud service at 1-year trial bundle via Insta360 app hanggang September 30. When it comes to cloud service, hindi mo na kailangan mag-download pa ng file kasi kakain lang yan ng space sa mga PC nyo. Hindi na din kailangan na dala nyo mismo yung camera nyo. Pwede kang mag-edit at mag-export kahit saan. So you might want to check cloud service ng Insta360. Final verdict ng dalawa, kung medyo tight ang budget mo at kung gusto mo ng budget-friendly 360 action camera na kahit papano, kahit sumabay sa Insta360 X5, of course, DJI ang option natin. Pero kung gusto mo ng best experience pagdating sa 360 action camera, dito talaga. Replaceable lens, mas mabilis na image processing, mas madaming features, as in,
sobrang dami. Isa na doon yung Insta-Frame mode. Pwedeng salpakan ng ND filters, invisible dive case, mas malaki at better layout din ng screen, cloud service, built-in wind guard, at marami pang iba. Worth it ang presyo sa X5 eh. Ulitin ko lang guys, ito po ang aking point of view pagkatapos nating i-review ang dalawa kung saan-saan. Dalawang nagaganda ang camera. Pero at the end of the day, kayo pa rin masusunod kung anong gusto ng puso nyo. Sa Insta360 X5 ka ba? O sa DJI Osmo 360. Let me know in the comment section down below. Guys, kung nakatulong ang video na to, kindly leave a like, at kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo, so make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Malaking tulong to support our channel, at see you po sa next content.